Nangyari sa bahay ng dating Pangulong Duterte ikinalungkot ng marami. Ibinebent na ang bahay ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa Davao City. Kinumpirma ito ng kanyang partner na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Veronica nitong Sabado ng gabi, Hunyo 28. Matagal na raw walang tao sa bahay. Ayon kay Hanilet, siya na lang ang pumapasok doon paminsan-minsan. Wala na raw ibang miyembro ng pamilya Duterte ang naninirahan doon ngayon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Hanilet na mabigat sa pakiramdam tuwing pumapasok siya sa bahay na iyon. May 4 na kasambahay na naroon pero wala na ang mga dating naninirahan. Hindi na raw ito katulad ng dati. Inamin din ni Hanilet na iniwan nila ang bahay matapos ang mga nangyari. Bagamat hindi niya tuwirang sinabi kung ano ang tinutukoy niya. Sa mensaheng ipinadala niya sa DZRH, sinabi niyang masakit sa dibdib ang pagpasok sa bahay dahil pakiramdam niya ay mag-isa siya. Kasabay nito, binanggit din ni Hanilet na may mga abogadong nagbigay sa kanila ng payo na maglagay ng mga kamera sa loob ng bahay, kabilang ang silid-tulugan. Hindi raw siya naging kampante sa ideyang iyon. Hindi na raw siya makatulog sa bahay dahil dito. Para sa kanya, hindi na ito komportabling lugar. Lalong nadagdagan ang kaba at takot niya sa lugar na minsan nilang tinawag na tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang dating Pangulo ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Siya ay hinaharap sa mga kasong isinampa ng International Criminal Court. Sa kanyang pagkawala, tuluyan na ring tumahimik ang bahay na iyon. Dati, puno ng ingay at galaw ang lugar. Ngayon, ang mga kasambahay na lang ang naiiwan doon. Wala na ang dating may-ari, wala na rin ang kasamang pamilya. Sa isang simpleng post sa Facebook, sinabi ni Veronica, "For sale, Duterte Family House." Kasunod ang isang bahay emoji at 3 crying emojis. Walang sinabi kung magkano ang bentahan o kung may interesado na bang bumili. Isang maikling post, pero malinaw na nagpapakita ng kalungkutan sa desisyong ibenta ang bahay na minsang naging tahanan ng isang buo at makapangyarihang pamilya. Wala pang pahayag ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Sina Congressman Paulo, Mayor Baste at Vice President Sara ay hindi pa nagbibigay ng kanilang saloobin tungkol sa desisyong ito. Tahimik ang kanilang panig. Hindi rin malinaw kung sila ba ay sang-ayon o may ibang plano tungkol sa bahay. Ang bahay sa Davao ay may malaking halaga sa kasaysayan ng pamilya Duterte. Dito nagsimula ang maraming kwento ng kanilang buhay at dito rin umikot ang mga tao ng pagiging isang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon at dahil sa mga pangyayari na hindi nila kontrolado, napilitan silang iwan ito. Ang dating tahanan ay naging isang lugar na mahirap balikan. At ngayon, desidido na silang tuluyang bitawan ito. Hindi ito simpleng bentahan lang ng ari-arian. Ito ay isang desisyong may kasamang sakit, takot, at bigat sa damdamin. Isang hakbang palayo sa nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng bahay na iyon, naiwan ang mga alaala na hindi na maibabalik. Ngunit sa pagbebenta nito, marahil ay naghahanap sila ng panibagong simula, malayo sa mga mata ng publiko at malayo sa ingay ng mga isyong kinakaharap ng kanilang pamilya. Sa ngayon, nananatiling bukas ang tanong kung ano ang magiging kapalaran ng bahay na iyon, kung sino ang susunod na titira roon, kung kailan ito tuluyang mabibili, at kung kailan nila makakamit ang katahimikan na matagal na rin nilang hindi natitikman.